Wendell, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito, ha? Imam ng Masjid al-Burhan. Tayo naman ho ang magharap. Okay. So, naalala nyo ang hamon ni Ustad Rashid Indasan na kami na naman ang maghaharap sa debate. Naudlot yun. Sangayon ba kayo na kami na naman ang maghaharap? Tapos kasi sa debate na naganap ni Ustad Ahmad Barcelon, gigil na gigil si Ustad Bashir Sakaging na makipagdebate at naganap talaga ang debate doon sa Tagbilaran City. Ito ang bahagi kahapon. Kaya nga, tinanong ko kanina kung alam ba niya na sa Biblia may Triniting mabasa. Tinanong ko kanina pero hindi agad sinagot ng ating kapatid. Ito mabasa. Dahil naghanap ng letra por letra. Ito. And a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity. Napakita ko sa Biblia yung paksa namin. Pero ang paksa na tauhid, di ko narinig na binasa niya sa Quran. Ang salitang tauhid. Di ko nabasa. Di nabasa din. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Tama ang ating kapatid, nakaharap ko na isang bisis lang tayo dadaan dito. At yung sinabi niya, si Allah walang anak. Pero binanggit niya kanina na si Allah ay may 3 anak at may mga Diyos-Diyusan pa sa mga pagano na mga Arabo. Therefore, ang kanilang pananampalataya ay nanggaling mismo sa mga pagano. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktan kayo, pero ito talaga ang katotohanan. Na ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Maraming salamat. Walang personalan. Wendell, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito, ha? Imam ng Masjid al-Burhan. Tayo naman ho ang magharap. Ngayon ba kayo? Kami na naman ang magharap. Ay, wala muna tayong raffle ngayon, ha? Kunti lang na komentary sa cross-examination na ganap, mga kapatid. Okay? So, kunti lang muna na komentary. Karating lang namin galing sa Tagbilaran City. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Personal ako nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid natin na sumusuporta sa naganap na debate para harapin yung hamon ni ang nagawa ng paksa ay si Ustad Rashid, Ustad Sakaging. No? At hamon niya yon na makipagharapan sa debate, mga kapatid. Maraming salamat sa sumusuporta at sa mga kapatid nating nagdasal at
lalo na ang mga CFD Tagbilaran City sa pamumuno ni Bro Kaloy Buyabdor at yung misis niyang si Olga at sa mga kasama. Maraming salamat sa partner ko si Bro Tata, kay Father Darwin din. Maraming salamat at sa mga kapatid nating mga Muslim, no? Ang dami nila na nood kahapon at marami ding galing sa Maynila. So, kumusta? Welcome po at magsagawa tayo ng short commentary lang yung question and answer, no? Sa ang nangyari kasi una nag-communicate, alam ni Bro Ustad Bashir na nagkasundo kami, 2 tindig yon. So, 2 cross-examination. 2 tindig, 2 cross-examination. At ewan ko kung bakit nagiging isa, dahil sa totoo lang, di ko naman alam talaga na magiging isa na lang ang cross-examination. May rebuttal and then conclusion. Pero mas mabuti na din dahil napadali, di ba? Ang nangyari. So, sa mga suking taga-subaybay natin, huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live streaming at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Now, balik natin para sa background. Ang sabi ni Nieves Francisco, basta dyan lang sa Osamis or Tagbilaran. Huwag lang yung sa Cotabato, di po ba? So, yun lang. Dahil harap nga sila sa plaza, so pwede sa Tagbilaran. Neutral ground natin. Nasa Luzon sila, nasa Mindanao ako. Doon tayo sa neutral ground. At napakaganda naman yung nangyaring talakayan namin, di ba ba? Napakalinaw din, mga kapatid. So, ano daw ang topic? Yun ang sabi niya, maganda pong topic. Ano yan? Talang buhay at pagkapropeta ni Muhammad. Yes, wala pa. Di pa na yan naganap na talakayan, di ba? Yung talambuhay at ang pagkapropeta ni Muhammad. Di pa yan na ganap. So, ngayon, ito ang bahagi. Para sa mga nagsubaybay ngayon, alam ni Ustad Bashir Sakaging na siya ang gumagawa sa paksa. At nang gumagawa siya sa paksa, alin ang dapat paniniwalaan, yung Trinity o Tauhid sa tiyak na kaligtasan. Yun ang ginawa niyang paksa. Tinanggap ko. Doon sa Tagbilaran City, yung nangyari namin. Pero, dapat, isang paghahambing kasi yon, no? First time ko nakatanggap ng proposition na comparative study. No? Dahil, kung debate, resolved that the Trinity, dapat ganyan. Resolved that the Tauhid, dapat ganyan. Pero, hindi. Siya ang nagawa nun, Tauhid, Trinity o Tauhid. Tauhid o Trinity. Alin ang dapat paniniwalaan para sa tiyak na kaligtasan. Pero kung mapansin ninyo, komentary ko lang ito, iniwasan ni Ustad Sakaging na itindig yung paksa niyang Tauhid. Dapat ako
nag-define ako ano yung Trinity. That is the primary obligation of the affirmative side to define the proposition. No? Ano yung Trinity? At para di bias, kung napansin ninyo, ang definition ginamit ko sa aklat mismo ng mga Muslim. Para di bias. At magaging argumento din yon para sa nagsasabing ang Trinity ay tatlong Diyos dahil sa aklat ng mga Muslim, nabasa natin na may iisa lamang na Diyos sa Trinity at tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun. So si kapatid na Basher sa Kaging, dapat i-define din niya ano yung tauhid. Ako na ang nagbigay ng yung the three aspects of tauhid. Dahil ibinigay ko yon, ipinipresenta ko yon, nasa kasunduan kasi namin. Walang tanong na mangyari maliban lang kung ito'y inihayag sa deliberation. Kaya napansin ninyo, yung mga talata sa Quran na against sa Trinity, nilatag ko talaga. No, nilatag ko para sa ganon na magamit natin sa cross-examination. Okay. So, dito na tayo sa cross-examination dahil may nilatag kasi ako na sinabi sa Quran nila, dinanong ni Allah, Jesus, itinuturo mo ba sa mga tao na ikaw ay Diyos at yung ina mo? So, yung Trinity sa kanila, ang persona, nagiging tatlong Diyos na hindi naman yon aral ng Kristiyano. At isa na dyan, si Santa Maria. Kaya yung argumento natin, kung si Allah ay tunay na Diyos, di ba niya pwedeng, di ba niya alam kung ano talaga ang tunay na turo ng Kristyanismo? Itinuturo ba ng Katoliko na si Santa Maria ay Diyos? Hindi, may ginagamit siya na aklat, yung ginagamit ng EDD at yung ginagamit ng yung dinagdagan ang nakasulat, dinagdagan din ang pahina, no? Xerox ginamit niya. Dahil si Santa Maria daw ay sinamba, therefore si Santa Maria Diyos nating mga Katoliko. O di, batay sa kasunduan, pwedeng tanungin kung ito'y inihayag sa deliberation. O di sinundan ko. Nagreklamo siya. Bakit daw tinanong ko si Santa Maria at si Muhammad, ang layo na daw. Pero para bang iniwasan niya. So, ito mga kapatid ang bahagi. Okay, time. Before the interpellations, Nagpapasalamat din ako kay Dr. Fidel na napakagaling na moderator. Siya ang moderator sa mga nangyaring debate nila ni Father Darwin, nila ni Bro Kaloy at iba pa. Napakagaling talaga at napaka-professional na mag-handle ng debate. Okay, tuloy natin. we would like to request the audience, let us respect the speakers and please behave. We want to fully understand sa lahat na kanilang binabanggit. Kinakailangan po talaga na liwanag sa lahat. We would like to appreciate both speakers. Very relaxed po sila. Kaya kayo naman, we are prohibited to please shout, do not shout. Please behave. Okay? So proceed with the 10 minutes warning on the right side, please. Di talaga mapigilan itong mga
kapatid natin sa nanonood, Muslim at Kristiyano. Oh. So, yun, kaya nag-warning ang moderator. Resume 14 minutes. Questions. Okay. So, dito tayo sa pahayag mo, Ustad Bashir. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay po. Ganito po, no? Ang tanong niya, napunta kay Propeta Muhammad kay Maria. Oh, natural. Nakalimutan na niya ang kasunduan yata namin. Ang kasunduan namin. Ang tanong ay nakabatay lang sa inihayag sa deliberation. Pero ang ginawa kasi ni Ustad Bashir, niribat niya yung pahayag ko. Niribat na niya yung pahayag ko. Instead, natindigan niya yung tauhid na siya ang tiyak na dapat paniniwalaan sa tiyak na kaligtasan. Dapat yun ang deliberation niya. Dahil ang dami ko pang katanungan kaugnay sa tauhid. No? Ang dami ko pang katanungan sana. Okay. So, yun. Para maribat niya, yung pahayag ko, yun, nilatag niya yung isang aklat na dinyos daw natin si Santa Maria dahil may mabasang sinasamba si Santa Maria. Kaya, doon tayo kumuha ng batayan sa cross-examination. Oh, ang layo. Oh, sasagutin po Objection, natin. moderator. Oh, malayo na daw umano. Kaya nag-object ako. Paalala lang. Oh, na ang katanungan dapat batay sa kanyang pahayag at sa kanyang tindig. Sumasagot ako. Sumasagot ako. Objection, moderator. What is the objection, basis? Objection. Klarong-klaro yon. Ang sabi sa kanyang deliberation kanina, Sabi ni kapatid na Ricardo Jr. Cantoneros, 2 ustads na ang inyong napatumba. Nakita niyo ba yung debate namin ni Ustads Romas? Oh. Yun. Ginamit ko rin yung footnote ng Quran. Dahil tinira niya ang mga larawan ng mga santo na Diyos-Diyosan daw ng Katoliko. O di, ginamit ko yung footnote ng Quran at naalala nyo, nang tinanong ko sa cross-examination si Ustads Romas, sabi mo na Diyos namin dahil sinamba ang mga larawan ng mga santo. Tanong, dito ba sa footnote ng inyong Quran ni Marmaduke Piktal, hindi ba sinasamba ng mga Muslim si Muhammad? Aba, kung pakinggan ninyo, anong sabi ni Ustads Romas? Oo, totoo. May mga Muslim na sumasamba kay Muhammad. May mga Muslim na sumasamba sa Pira. May mga Muslim na sumasamba daw sa libingan. May mga Muslim na sumasamba. Nako, dinagdagan pa niya. Si Ustads Romas yun. Pero dito, sabi niya, di daw totoo. Okay, eto. pag sumamba, pag Diyos na. Kaya, tinanong ko, kung diniyos si Santa Maria dahil may salitang pagsamba sa footnote ng kanilang Quran, wala bang mabasa na si Muhammad sinasamba? Okay, the moderator would like to rule that the issue is pag sinasamba, there is a description na a conclusion subject for rebuttal na maging Diyos. Kaya, kapag ito ang pinadayag na sinasamba ang mahal na birhen, kaya nga may conclusion na maging Diyos, ang question po, hindi ba totoo na sa Quran sinasamba si Muhammad? Please clarify whether it is true a categorical question. Proceed. Okay. Ito ang
Question. Dahil sa nilatag niya kanina, na ang salitang pagsamba pag Diyos na, therefore si Santa Maria din Diyos na. Dapat alam ninyo itong footnote ninyo sa Quran, ha? At hindi lang yan, nang nag-react pa sila sa sinabi kong humihingi kayo ng intersesyon ni Muhammad. Sabi nila, hindi yun totoo. Bakit di nyo ba yan nabasa sa footnote ng Quran ninyo? Nasa footnote ng Quran ninyo yan. Okay. Ano ang argumento ni Ostad Sakaging dito? Ang footnote ay hindi yan salita ng Diyos. O tama naman dahil hindi, footnote yan. Pero dahil footnote yan, bahagi yan sa pag-aaral ninyo at bahagi yan sa turo ng Quran scholar ninyo. At yun ang kinukot natin. Okay, tuloy natin. Now, bilang debater ng Islam, alam mo ba na kahit sa footnote ng Quran ninyo, may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay, ganito. Sasagot po ako. Okay. Wala pong matinong Muslim. Sino ba sumasamba kay Propeta Muhammad? Dahil malinaw ang katuruan. So yun, walang matinong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Ano yung sa footnote? Na may mga sumasamba. Kaya tinanong ko, sino yung sumasamba? Kristiyanos, Muslim? Okay, tuloy natin. Sa pananampalatayang Islam, ang Allah lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung yan ay nakasulat dyan sa footnote, dapat alam mo yan, nag-aral ka. Yung footnote ba, kasama ba dyan sa Quran? Salita ng Panginoon? So sinabihan ba kung dapat mag-aral na? Kaya nga, inaral ko yung Quran ninyo at pati na yung footnote. Pero, para mang pasinungalingan na niya ang footnote dahil hindi kasama sa salita ng Diyos. Di daw kasama sa salita ni Allah. Footnote yan. Alam mo ba anong meaning ng footnote? Sinong gumawa yan? Quran scholar pa ang gumawa niyan. Kukontrahin mo yung footnote na nasa nakasulat sa Quran. Tuloy natin. Dapat alam mo yan, Brother Wendell. Mababaw ang pangunawa mo. Sige. May side comment pa. May kasunduan tayo. Bawal yan. Magtanong ka. Objection, moderator. Walang side comment. Ay, sorry. Okay. Okay, pinatawa na kita. Okay. Okay, Proceed with question number 2. proceed. Ito ang malinaw kong tanong kasi. Hindi ko tinanong moderator kung ang footnote hindi kasali sa salita ng Diyos sa Quran. Ang tanong ko, kung ang definition mo ng pagsamba ay pag-Diyos na, si Santa Maria, sinamba din niyo siya, alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Bakit? Dahil wala namang nakasulat sa Quran eh. Kung may footnote dyan, yan ay pinuputol mo lang. Pakibasa mo, Mr. Moderator, yung request Quran. niya. Yung footnote na sinasabi niya. Sige. Request niya, Basa moderator. Sige. Okay. Moderator na nagbasa, ha? The time suspended. Okay. Ito. So, ibig sabihin, di pa nila alam na may footnote pala na ganito. Ha? Okay. So, tuloy natin. Pwedeng buo para at least paki-explain na rin sa mga audience natin. Ako nahahawak. Okay, ako lang. On the morning when the Prophet died, Abu Bakr came into the mosque at Al-Madinah and found
the people all distracted, and Umar telling them that it was a sin to say that he was dead. And Bakar went and ascertained the truth, and coming back into the mosque, cried, Lo, as for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead. Again, Lo, as for him who worshipped Muhammad. Okay, pakituloy nyo po. Proceed. But as for him who worshipeth Allah, Allah is alive and death not. Then he recited this verse, and it was I, if the people had not known till then that such a verse had been revealed. Pakiulit nga po dito, pakiulit nga po dito. Dito po, dito. Pakiulit lang po. Pakiulit lang po. Sige. Ito po, for him. Ito to. Yung, And it was as ito po, for him. Okay. Para For maintindihan nila. him, Okay. for him Okay. who worshipped Muhammad. Okay. Period. Saglit lang po. Muhammad Okay. is dead. Okay, Muhammad is dead and But as for him okay. who worshipped Allah, Okay, Allahu Akbar. Okay, okay. O sige. Allah is alive. Okay. Okay, mashallah. Sige. Proceed. Okay. Paki-explain mo nga, Mr. Moderator. Ako, moderator na naman ang mag-explain daw. The moderator has no role to explain on both sides. Okay. The moderator has only to rule on Okay. both sides. Okay, sasagutin ko po. Sasagutin ko. Tanong. Sasagot ako. Sasagutin ko po yun. You Oras have the ko. floor. Yes, okay. Unang-una, maliwanag po yung nakasulat. Kung sino daw ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Oh, hindi. Meron talagang sumasamba ni Muhammad, pero patay na si Muhammad. At kung sino naman ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay nananatiling buhay. Oh, pinutol niya eh. Oh, huling-huli. Okay. Huling-huli ka ngayon. Hindi ka makakalusot. Si Basir ang kausap mo. Oh, di daw ako makalusot dahil si Ustad Basir ang kaharap ko. Sige nga. Sunod na tanong. O sige. Oo. Tanong. Sunod na tanong. Itong nakasulat sa footnote ninyo na pilit mong iniwasan, who worship Muhammad, ito ba'y present tense o past tense? Okay, ganito yon. Yan po ay pinapakita dyan nung kay Propeta Muhammad, nung siya po ay namatay na, Oh, so categorical question must be answered categorically. Ito ba'y past tense o present tense? may mga tao na nalungkot sa sobra at ayaw na nilang mag-ibada, magsamba. Kaya nga, sabi ng isa, si Abu Bakar, sabi niya, kung kayo ay sasamba sa Allah, si Muhammad ay patay na, pero ang Allah nananatiling buhay, kaya dapat siya ang sambahin. Maliban sa kanya, wala nang iba. Yan ang maliwanag. Oh. Moderator, ulitin ko ang tanong. Ang binasa ng moderator ay nagsabi, for him who worshipped Muhammad, Oh, ang worship na ginagamit dito, present tense o past tense? oh, ganito yon. Kasi nga po, yung sinasabi po dyan, lumapit ang mga tao kay Abu Bakar. Yung unang kalipa. Ngayon, sabi niya, kung mayroong sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero ang Allah, buhay siya, kaya dapat yun ang sambahin natin. Hindi ang mga tao inuutosan na sambahin si Muhammad. Para maintindihan mo, malinaw yung nakasulat dyan. Okay. Huwag mong balaktutin. Sunod na tanong. Proceed with the Ulitin next ko, question. Moderator, dahil din niya sinagot categorically, yung ginamit dito, for him who worshipped Muhammad, ang worship ba dito, ang worship ba na ginagamit dito, past tense o present
present tense. Ganito yon, brother. Kasi yan, unang-una, nakalagay yan. This ang is liwanag. a- Ay, sige, sige. Okay, this is categorical, and then you may answer it past tense or present tense, and then you can qualify. Okay. Yung pangyayari kasi na yan, Ayaw talaga niya, no? Di po ba? Ayaw niya. Dahil, bakit tinanong ko yan? Dahil, nagbitaw kasi siya ng pahayag na ang sasamba kay Muhammad, iba na. Yun bang sasamba? Past tense? Present tense? Iba ang sumamba. Iba ang sasamba. Kaya, batay sa nakasulat, who worshipped Muhammad. unang-una, para maintindihan natin, nung panahon ni Propeta, ni Abu Bakar, kasi siya na po yung naging kalipa, namatay na po si Propeta Muhammad. No? Hindi nangangahulugan na sumasamba ang mga Muslim sa panahon niya. Kaya lang yung mga tao, nalungkot sila dahil nga namatay na ang Propeta Muhammad. Hindi yan sumasamba kay Propeta Muhammad. O sinong tao ang sumasamba kay Propeta Muhammad? So kung hindi yan sumasamba, bakit ginamit ang salitang worship? Pakibasa mo dyan, kung meron dyan. Sunod na tanong. Itong nakasulat na sinabi, for him who worshipped Muhammad, ang ibig sabihin dito, worship, hindi sinasamba. Ganito yon. Unang-una, walang Muslim nga nasasamba kay Propeta Muhammad. No? Ang sinasabi dyan, hindi sinasamba talaga si Muhammad. Yung panahon na yon, nalungkot yung mga tao dahil sobrang lungkot nila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kaya nga sabi dyan, kung sasamba kayo kay Muhammad, patay na siya. Pero kung sasamba kayo sa Allah, ang Allah palaging buhay at kailanman hindi siya mamamatay. Yan. Yan ang nakasulat. Maliwanag. Huwag mong putulin, Wendell. Hindi Huwag ko, mong putulin. moderator, categorical question. Ang tanong diyan, nakasulat dito, for Mr. him Moderator, who worshipped Okay. Objection. Okay, Paulit-ulit. the issue has already been repeated. Categorical. Repeated. The answer has been repeated, and then you may reserve everything during the rebuttal. Proceed with kilometric questions. Proceed. Okay, follow-up question. Batay dito. Ibang question. Pag sinabing, he who worshipped Muhammad, sino itong tinutukoy na worshipped Muhammad? Kristiyano, Muslim? Wala ngang Muslim na sasamba kay Propeta Muhammad. Kaya nga sino yung tinutukoy? Muslim, Kristiyano. Ayan ang liwanag na nga dyan eh. Sinabi na nga dyan ni Abu Bakar, kung kayo sasamba kay Muhammad, si Muhammad patay na. Pero kung kayo ay sasamba Nagkontrahan na sila dito. Bukas, iparinig ko yung pahayag ni Ustads Romas. Nang ginamit ko ang talatang ito, footnote na ito, sabi ni Muhammad, totoo naman, ni Romas, ay totoo naman na may mga Muslim na sumasamba kay Muhammad, sumasamba ng pira, sumasamba ng puno ng kahoy, sumasamba ng libingan, sumasamba ng baliti. Naalala niyo yan? Yung kaharap ko pero iba ang palusot dito ni Pastor Bashir, Ustaz Bashir. Bukas, parinig natin yan. sa Allah, ang Allah nananatiling buhay. Yun ang dapat nating sambahin. Dapat ikaw din, Wendell, sambahin nyo ng Allah. Para na sa ganun, magtagumpay tayo dito sa mundo at higit sa kabilang buhay. Takbir! Allahu Akbar. O yun, yung Bakit sinabi ni Abu Bakar na worshipped Muhammad kung walay nagsamba kay Muhammad? Ganito. Ganito po yun. Unang-una, yung sinasabi ni Abu Bakar, kasi nga po, yung kwento po niyan, yung panahon na yan, nalungkot na yung mga Muslim, ayaw na nilang mag-ibada, kasi nabigla sila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kasi, dapat maintindihan natin yung tauhid. Kapag tumigil tayo sa pagsamba, ibig sabihin doon, nasa tao lamang tayo. Pero kung patuloy tayo sumasamba, yun ay para lamang sa Allah. Kaya nga sinasabi dyan,
Kung kayo ay sasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah palaging buhay, mananatili, magpakailanman. Siya ang sambahin nyo. Yan ang maliwanag. Paulit-ulit na lang yung tanong eh. Wala bang ibang bago? Okay. Sunod na tanong. Totoo ba, o alam mo ba bilang debater ng mga Muslim, na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak batay mismo sa introduction ng Quran? Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Bakit? Bago kayo maging masaya, ganito po yun. Ang Propeta Muhammad ipinadala sa loob ng 23 years. Bakit? Para yung mga peking Diyos, kasi sabi nga ng Quran, pinadalang mga propeta, para yung tao hanguin sa peking pagsamba sa ibang Diyos, maliban sa Allah. Ano sabi? Si Propeta Muhammad, ayon sa kasaysayan, meron siyang naipalabas na 360. Tapusin ko na lang to. Tapusin ko na lang yung sagot ko. Okay? O, tapusin ko na lang. Kaya nga, mayroon 360 idols. Hindi lang po yung 3, Ka Wendell, para maintindihan mo. 360 idols. Yun lang ang inabot mo eh. Pero 360 pala. Oh, dapat. O di, galing sa pagano. Ha? At ano ang nakasulat sa unang Korinto? Unang Korinto, Kapitulo 10, 20. Ang sa pagano ay sa demonyo. Ano nakasulat sa Quran nila? Di lang nakaabot. Dahil nagiging isang tindig, 2 sana yon. Itanong ko sana yan ni kapatid na Bashir. Alam mo ba bilang ustads na may salin sa Quran na ang nakasulat, Allah is the best of all deceivers. Oh. May nakasulat yan. Sino po ba ang deceiver sa Bible? Juan 8:44. Kaya isip-isip naman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid. At least yung hamon ni Ustad Baser sa Kaging ay napagbigyan din natin at successful ang talakayan. Maraming salamat. Pro Dio et Ecclesia, Viva Cristo Rey. To make his message known is our responsibility.